Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paolo Avellino. So pag-uusapan na tatalakayin natin sa update na to ay may kinalaman nga po sa tatlong good news mga kakimpaw na ikakatuwa po ng lahat. Ano ba yung tatlong good news na yan? Yan ang pag-uusapan natin mamaya, pero bago po ang lahat, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang isang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Mula ito kay Ginang Norma Dayag. Sabi niya, Dries TV, good evening. May vlogger na nag-vlog na umamin si Paolo sa pagjujontes ni Kim. Yes, sinabi niya na buntis si Kimi at iningatan daw niya si Kimi kaya wala si Kimi sa showtime ngayong Lunes. What for if Kimi is preggy? So sino ang paniniwalaan namin, Dries? Whether preggy or not, still yung support namin sa dalawa. Di kami magbabago sa dalawa. The more na we will support them in all their movies, series and endorsement. God bless them both and all their legit fans, friends, seniors, and those who stay with them in time of trials like Ate Jet and Ate Hides. But keep the most of it. Maraming salamat po sa inyong komento. Ginang Norma Dayag. So isa lamang po ang dapat nating paniwalaan pagdating po dyan sa buntisan issue na yan. Walang iba kundi po yung may katawan mga kakimpaw. 'Di ba? Sila lamang po, no? Ang makakasagot ng katotohanan about nga po dito sa isyong lumalaganap sa mundo ng social media. About naman po sa vlog na kumakalat na di umano ay kinonfirm daw ni Paolo Avellino, mga kakimpaw, na may katotohanan nga yung mga lumalabas na issue. Wala pong ganyang balita mga kakimpaw, hindi po nagpa-interview si Paolo Avellino mga kakimpaw. Wag na wag po tayong maniniwala agad-agad sa mga ganyang vlog dahil dun pa lang po fake news na po agad yung atake. 'Di ba? Piliin po natin yung mga paniniwalaan po talaga natin mga kakimpaw na mga balita. Wag po yung mga hearsays lamang na nagpa-interview daw si Paolo. Kung nagpa-interview si Paolo at inamin nga na totoo yun, nasaan po yung interview? Kung wala po kayong napanood na interview, then mga kakimpaw, fake news po yung napapakinggan at napapanood po natin. Kaya maging maingat po tayo, okay? So maraming salamat po sa inyong komento, Ginang Norma Daya. God bless po sa inyo and mabuhay kayo. So ito na nga pag-usapan na natin mga kakimpaw, mga topic na nakalap natin sa update na to. At unahin na nga nating pag-usapan ng isang write-ups po na lumabas about nga po kay Kim and Paolo. At may headline nga po itong Kim Pao kasal, baby na lang daw po ang kulang. Ayun nga dito, viral ang kumalat na photos ng Kim Pao kung saan makikitang magkasama ang dalawa sa binyag ng isang baby. Base sa description, ninang si Kim ng batang bininyagan dahil nandoon din si Paolo sa photo. Malakas ang espekulasyon na pati ang aktor ay ninong ng bagong Kristiyano. Ito naman ang samot-saring reaksyon ng kibitzer sinasabing photos. Wow, Kim Pao solid godparents na. Kasal at baby na lang ang kulang. Ang swerte naman ng baby, the baby is lucky to have Kim Pao as godparents. Next level na talaga, ready nang maging parents, secure na ang future ng baby with Kim Pao as ninang and ninong. So ayan po mga kakimpaw, no, na-pick up na naman po ng pahayagan ang tungkol dyan sa pag-attend ni Kim and Paolo sa binyag na talaga namang pinusuan at nag-viral din po ito kahapon. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin mga kakimpaw ang tungkol nga po dito sa nabasa po natin na plano po ng isang netizen or isang Kimpaw supporters na pagpa-block screening po sa movie ni Kim and Paolo Avellino para po yan sa Metro Manila Film Festival. So hindi pa man po na-approve ito para po sa MMFF, abay meron na po agad plano na pagpa-block screening for 500 employees po mga kakimpaw. So sabihin natin 299 pesos ang isang tao kasi wala na daw pong tataas dun mga kakimpaw eh.
299 times 500 equals 149,000 total mga kakimpaw. Sobrang laki na po nun. Tapos ang producer pa si Paolo Avellino, talaga namang paldong-paldo mga kakimpaw. Ayon nga dito sa isang post, for planning na ang more than 500 employees ko for block screening. Sure bull na yan 100%. We'll also talk, coordinate, and part of business proposals with other business associates and partners na gawing isa sa mga employees incentives yung block screening ng KP project. So yun po, napakaganda po ng kanyang plano mga kakimpaw, di ba? Wala pa man po yung movie, sinushoot pa lang po ito tapos hindi pa nga na-approve mga kakimpaw kung ito ba ay papasok or papasa para sa screening, pero ito na po yung mga plano po nila, no? Grabe, meron na po agad silang mga inilalatag na plano. Talagang ang tindi po nilang sumuporta. Hindi po sila nang iiwan, hindi po sila nagpapabaya sa bawat project ni Kim and ni Paolo. And for sure, pag nabasa to ni Kim and Paolo, isa po yun sa matutuwa pag nabalitaan po ito. Samantalang next topic naman, talakayin naman natin ang tungkol nga po dito kung bakit wala si Chinita Princess dito po sa It's Showtime kanina. So, samot-saring komento at mga balita na naman po ang nagsisilabasan sa mundo ng social media. Katulad na lamang po ng binasa nating komento kanina mula po kay Ginang Norma Dayag na meron daw po siyang nabalitaan na si Kim Chu daw po parang pinagpahinga mga kakimpaw dahil nga di umano ay jaundice daw or kinonfirm daw ni Paolo, ganyan-ganyan. So kung ano-ano po ang mga lumalabas mga kakimpaw na balita, 'di ba? Pero ang katotohanan po talaga diyan mga kakimpaw, every time po na nawawala si Chinita Princess sa It's Showtime, meron po siyang ginagawang commitment. Kung inyo natatandaan sa mga previous update natin, day 1 shooting po ni Kim and Paolo Avellino para po yan sa kanilang entry sa Metro Manila Film Festival. So meaning, pag may pa day 1, may pa day 2, day 3, hanggat hindi po natatapos mga kakimpaw, yung magiging teaser, yung kaligitnaan po ng kanilang entry sa Metro Manila Film Festival. Yun po yun. Dun po ang pinagkakabalan ni Kim and Paolo Avellino ngayon. Kaya madalas, si Kim Chu po ay wala sa It's Showtime. Hindi po dahil nagpa-check up daw, hindi po dahil pinagpahinga kasi maselan yung pagjojontis. Wala po yung katotohanan mga kakimpaw dahil ang mga napapanood nyo po ay wala po yung basihan. Sabi ko nga po, piliin po natin yung mga pinapaniwalaan po natin. 'Di ba? Kasi ang dami po mga nalolokong seniors na mga Kimpo fans, supporters na talaga nagmamahal. Kaya nga sabi ko po paulit-ulit, piliing mabuti ang papaniwalaan natin para hindi po tayo na loloko ng kung sino-sino. Or magtanong na lang kayo dito mga kakimpo kung may katotohanan ba yung mga napapanood po ninyo dahil sasagutin naman natin yan ng maayos. Okay? So paano mga kakimpo, hanggang dito na lamang po ang update natin at maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta.